Okay, good morning po. At nandito po tayo sa gagawing hatchery. Dito po sa ating inaalaga ang mga isda dito sa farm. Yan. So ito ay gagawing hatchery. At ito po ay dapat sana ay gagawin ng may-ari na ito po ay dapat ay school. Yan, training ground. Yan, kaso lang hindi natuloy. So training ground para sa vermicast culture. Yan, kasi ito po ay mga bulatihan noon. So nag-try din po si Sir ng vermicast, yung mga bulati po na pinararami, inaalagaan, tapos padadamihin, tapos gagawing pataba yung kanilang mga dumi. Yan, pagkain ng mga manok, yung mga worm, gagawing ganun. So kung ano-ano, yan, dapat gagawing school to. So hindi na natuloy. Ano po? So ngayon, ang naging plano ay gagawin na lang po itong hatchery. Yan, hatchery para sa hito. So ang plano kasi dito, magpaparami na ng hito dito sa lugar na ito. Yan. So sayang itong building na ito. At hindi naman ginagamit. Ano? So yun, hatchery, ilang butas ito? Magiging 10 butas. Itong isang hilera na ito, tapos 10 din. Kung mangyayari na 10 po, ano? Yan, 10, 10, 20. Yan, sa isang paanakan. Kapag marami kang breeder. Yan, sa isang paanakan po, kapag 20 po na butas, na ang sukat ay 8 feet by 5 feet o 7 feet by 5 feet po yung haba, at saka yung panghilera po, ano po, mga ganun po na sukat, 7 by 5, 8 by 5. Yan, pwede po tayong makapag-produce dito ng kahit 1 milyong hito fingerlings, hito fry. Yan, 1 milyon po ang aabutin dun sa may 20 po na yun. Yan, 20 na butas. So, ang plano next year, dire-diretso na po yan. Kasi ito po, pinaumpisahan na po ito na ipaayos. Itong lagay ng mga bulati noon. Yan, vermicast po. Yan, dyan dati nakalagay yung mga lupa po na yan. Tapos may mga bulate. Yan, may mga sahan ng saging. Mga tuyong dahon. Mga dahon para maging pagkain ng mga worm, tapos didilig-diligan, ganun lang po yung pagbe-vermicast eh. Tapos tatakloban, dapat madilim. Tapos dapat laging mini-maintain yung pagiging basa ng lupa, yung pagiging moist po, ano po. So ngayon, ang plano na ngayon, after magawa itong hatchery dito, yan, 10 butas po yan, ano po, 10, 10, 20 butas. Ito, ipapaayos, dito ilalagay yung mga hito fingerlings o hito fry, tapos ihuhulog doon sa mga gagawing earth pond. Okay? So, mahaba po ito. Napakahaba po nito. Siguro, ito po ay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 25 feet po ito. Itong mahaba po ito. 25 feet. Yan. So, 5 po yan. 5. Okay? So, ang plano ay papatagin, pakikinisin. Papatagin yung lupa, pakikinisin nilang yung gilid. Yan. Tapos lalagyan ng waterproofing, Sahara. Or pwedeng yung pintura na waterproofing. Basta pakikinisin muna siya po. Ano? Tapos ipo-flooring ng makinis din po. Yan. Ganun ang gagawin dito. Yan. Dito din po, 5 po kasi yan, 5 butas po yan. So, ganun din po ang gagawin po dyan. Yan. Yun po yung plano po nila. So, napakaganda po ng plano nila. At ito po ay lalagyan ng bubong din po. Siguro hindi na ganitong bubong. Net, pwede na yung net. Net lang para makatipid-tipid naman po. Ano po? Dahil medyo malawak po ito, malaki-laki din po ito. Yan. So, yung maganda. Tapos papatungan pa siya ng isang hollow blocks pa para medyo tumaas-taas pa. Siguro ito ay 3 patong po ito. Gagawing 4 na patong na ngayon. 4 o 5. Yun. So, pagkakuha ng mga fingerlings po dito,
Yan, pagkakuha ng mga fingerlings na paanakin po dito. Mga fry pa lang po. Ihulog dito. Pagkahulog dito, magpaanak po ulit ng fry para dire-diretso. Kasi doon po sa 1 milyon na pabubuhayin po natin na mga hito fry po na yon ay hindi po natin mabubuhay po lahat yon. Yung 1 million po na yan, halimbawa 1 million po napabuhay po, mga 60%, 70% ang maaaring maging mabuhay po doon, yung survival rate po noon, kasi hindi po lahat ng 1 million mabubuhay po lahat talaga. Okay, so pagkapaanak, lipat dito, paanak ulit para dire-diretso. So next year, dire-diretso na po yung pag nagawa po ito, next year, dire-diretso na po yung pagbebenta natin ng mga hito, fingerlings, hito fry. Yan. Tapos, bebenta natin siguro sa mas murang halaga para mas makilala na maraming hito, fingerlings fry po dito sa lugar na ito ng Batangas. Okay? So, sa amin na po kayo umorder ng mga hito fry sa susunod po, hito fingerlings. Yan. At hindi na po tayo mauubusan dito kasi yung ipapagwapong earth pond lalo na. Napakadami po nun. Unang-una, pupunuin po muna ito ng mga grower. Itong lugar po na ito. Yan. Pupunuin po ng mga grower. Magpapahukay ng maraming earth pond. Pupunuin din po ng mga hito. Itong buong Batangas na ito. Tapos yan. Fingerlings. Hindi na tayo magkakaroon ng problema sa fingerlings. Dapat lang. Ngayon, sinasuggest ko kay sir ay dapat mag-imbak na siya ng napakaraming breeder kung gusto po natin na dire-diretso yung pagpapaanak po natin, paglalagay natin ng mga hito fingerlings. Yan. Ari pa nga po ay yan, malaki po yan. Ito po, pathway po ito. Pathway. Yan, daanan po yung mga nasa gilid. Pero actually, pwede mo itong gawing yun, tanggalin mo lang itong mahabang ito, tsaka yung mahabang yan, pagdugtungin mo lang ito, para isang malaking concrete pond din itong lugar na ito. Sayang pa kasi itong space na to o kaya lagyan lang ng butas dito. Yan, edi lalagyan ng bakod dito para magsugpong na siya. Pwedeng lagyan din ng butas na lang doon para hindi natanggalin ito. Sayang din naman kasi butas para maging isa nila ito. Yan. So butas na lang doon. Siguro mga 2 butas, 3 butas. Yan, para hindi natanggalin ito. Yan. Para pag nilagyan dito ng bakod, yan, pati itong gitnang ito ay magamit na rin. Yan, sayang kasing space. Yan, pwede ka namang tumungtong na lang dito. Kung magpapakain ka, maglilinis ka. Yan, tungtong ka na lang dito. Kahit hindi ka na tumungtong dito. Yan, sayang din yung space. Pero yun ang plano nila sir. Yan. Pakinisin, loringan, lagyan ng mga hito fingerlings fry. Paanak ulit, pakinisin, paanak ulit, dire-diretso lang yan. Ihuhulog sa earth pond, dire-diretso lang yan. Paanak ulit. Lalagay dito, tapos pagka medyo lumalaki na, ihulog na sa earth pond. Yan. So, dire-diretso po yan. Po? So, ganun po yung mga plano po dito. At next year, sigurado, dire-diretso na po yan. Ang pagbebenta natin ng hito fingerlings at ang pagbebenta natin ng mga grow out na hito. Yan. Napakalaki po nito. Yan. Sayang lang at hindi ginagamit. Ang naging kontrata po yata dito nung ginagawa po ito. Kasi school po dapat ito Training ground po sana ito Mga nasa 600 o 900,000 po ang naging kontrata po dito. Yan, sayang lang at hindi na nagamit. Po? Medyo nabubulok na rin. Ay, nagkakaroon ng kalawang. Po? So, yan. Pero hindi ito masasayang dahil magagamit na rin po ito next year. Yan, sayang. Ang ganda Malawak po ito. Okay. Yan, tapos ang kagandahan, malilom pa. Tagiliran, may mga kawayan. Yan.
Okay, tapos doon, diretso yung tubig doon sa baba. Okay, so bibigyan ko kayo ng update palagi dito sa ating hatchery dito. Okay, sa pinapagawa ni Sir na hatchery po dito. Yan. Okay, so muli maraming salamat po at abangan nyo po yung mga next update po dito. Yan, ito, malawak pa ito. Pwede pa ditong isa pa. Pwede pa yung padire-diretsuhin dito para o kaya earth pond ang gawin dito, di ba? Yan, napakalawak kasi ng lupa na ito. Sayang naman. Yan oh. Yan pa oh. Okay. So muli maraming salamat at kung gusto niyo na po na mag-order ng Hito Fingerlings, meron po tayo actually available ngayon ng Hito Fingerlings. Order lang po kayo. At ang aking number po ay nandito po sa title ng video po na ito. Okay? So muli maraming salamat po at God bless po. Patuloy po tayong pagpalain po ng atin pong Panginoong Diyos.